Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Grupong Piston may 3-day transport strike simula November 20. Bilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program, magsasagawan 3 araw na transport strike ang Grupong Piston na sisimulan ngayong Lunes, November 20. Inaasahan na maapektuhan nito ang tinatayang 27 hanggang 40 na ruta ng mga jeep sa Metro Manila. Nasa 100,000 na jeepney units ang inaasahang dadalo sa transport strike sa buong bansa. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin ngayon si Yeri, Gama at Kokoy. Yo, kumusta? Yun, so Another transport strike kasi nga pinipilit pa rin yung modernization. Di ba naman nakakaraang araw pinag-uusapan natin na kahit wala pa itong modernization plan, naapektuhan na ng mataas na presyo ng gasolina, crudo, yung mga jeepney driver. To the point na may mga ruta nang nawala. Di ba? Yung isa nating kaibigan na si Nancy, pag pupunta dito dahil nga once a week ginagawa niya yung sa part ng taxes niya. Dati may ruta from Malolos hanggang sa Hagonoy. Ngayon wala na yon. Kaya magdadalawang sakay pa siya. Dito sa atin, kumonti yung mga jeepney. Hindi pa to yung mga modern jeepney. Yung mga regular jeepney pa lang pinag-uusapan natin. Dahil sa sobrang taas ng ng presyo ng gasolina. Plus, hindi na rin mga nagsisilabasan yung mga tao. I mean, bakit? Kasi nga, mahal yung mga bilihin. Imbis na mamalengke, may mga nagsulputang mga maliliit na talipapa, doon na lang sila bumibili kasi nga yung mismong pamasahe mo balikan sa tricycle halos isang isang meal na yung mabibili mo doon pag bumili ka sa palengke. Tsaka may mga kakilala ko na mga dating jeepney driver na nag-switch sila ng trabaho Kadalasan nga ang inaano nila yung mga delivery riders. Kasi yun ang marami ngayon, delivery riders. Pero yung mga jeep, yun nga, sabi ko nga, malilate ka, hindi sa hindi sa dami ng pasahero, sa tagal mo maghihintay ng jeep. Kasi nga mas pinipili na nilang wag magmaneo o wag nang bumiyahe dahil nga sa mahal ng presyo ng crudo. Ngayon, pagdating ng Disyembre at talagang pinilit nila itong modernization plan, mas maapektuhan yung public sector na mga mananakay. Kasi again, hindi madaling bumili ng bagong pinapropose nilang yung modern jeepney. Dahil kapag bumili ka, kailangan miyembro ka ng grupo o ng kooperatiba. Bakit? Dahil kailangan mo nga 10 minimum ba 10? Oo. Minimum 10. Tapos ang pinopropose pa nila yung mas Tig to 2 mahal. million na Oo. Na may Saraw ba yung nag-propose ng mas mura? Malagay niya yata. Kung di ako nagkakamali. Yung Saraw nga yata. 1 million mahigit lang. Oo. Pero maganda rin naman yung At mukha siyang jeepney. At mukha siyang jeepney yung style niya. Pero mas maluwag. Ayaw nga tanggapin yung proposal na yun. Kasi nga hindi sila kikita doon. Dahil ang talagang magma-mass produce nito Japan, sa Isuzu. Isuzu. O, di ba? Na magmumukhang truck yung Bus. Hindi naman mukhang Yung bus. So yung pa lang yung cultural aspect ng jeepney, mawawala na yung simbolismo nun. Di ba nga kapag bumili ka ng mga t-shirt na pang souvenir sa Pilipinas, usually jeepney ang isa sa pinaka-iconic na Oo, tsaka pag nakikita natin minsan sa international lang, uy, may jeepney yan na, punta ng Pinas. Wala na yung mga Kasi yun na yung natin pagkakalandan Dahil yun nga, yun yung hindi naiintindihan ng maraming tao na sasabihin, kasi nga dapat, palitan nyo na yung mga bulok na yung mga... nandoon na tayo sa bulok. Sino ba may gusto ng bulok? Di ba? Siyempre, gusto ng... Excuse me po. Sino ba may gusto ng pangit? Di ba? But unfortunately, ang katotohanan kasi nga, yung kayang bilhin ng isang tao ay hindi ganun kataas o ganun kalaki. Ngayon, hindi lang driver maapektuhan ito, pati yung mga tinatawag na operator. Pag sinabi natin kasi operator, ito yung mga sabihin na nating nakapag-ipon. Bawa ako, middle class, meron akong regular na trabaho.
naisip ko bumili ng jeepney at gusto ko maging operator ng jeep. Hindi necessarily na ako yung magbabiyahe. Kumbaga, ako yung mag-finance, ako yung bibili ng jeepney, papadrive ko sa iba. 'Di ba? Bibigyan As lang ng bawat- added income. Eh, di ba naalala nyo yung mga siraulong nasa social media? E di magnegosyo kayo, magano. Yeah, isa yan sa form of pagnenegosyo. Some form yan ng philanthropy. Pero, magkakaroon na kayo ng limitasyon kasi nga, hindi na ako pwedeng kasi kailangan minimum 20 billing ko. Saan ako kukuha ng kailangan minimum 10. Saan ako kukuha ng 20 milyones? Oo nga. Yung sa ko, yung sa amin sa probinsya namin, ang iba yung namin more on multi-cab yung sa amin hindi jeepney. Ang sa amin, yung sa tita ko, meron siyang multi-cab. Isa lang, tapos isang para siyang operator din tumaturing yun, sila may-ari pero hindi sila nag-drive tama. Basta ikaw yung nagpapaboundary. Oo. Then, tsaka ikaw yung nagbabayad doon sa membership sa LTFRB, yung sa mga nagpaparehistro, mga ganyan. So may isa silang multi-cab at may pinapadrive lang nila yung yung sasakyan na yun. So mawawala din yung mga katulad na Okay, yung mga operators. So, hindi lang driver maapektuhan, pati yung mga operators. At sino lang makikinabang dyan? Malamang sa malamang, yung may kayang bumili ng madamihan. Usually, yan yung mga negosyante / politico friends. Tsaka huwag kayong masang mababa ang pamasahe. Oo. Dahil konti sila Kung mape-phase out yung mga jeep, konti yung mga na yun, syempre. Dahil konti, mas maraming mananakay, mas tataas ngayon yung demand. Parang demand and supply din pala ito. And tingin ko, epekto din ng dahil nga hindi na reliable yung public utility vehicles. Ang mangyayari niyan, yung mga tao kukuha na din ng sasakyan. At yun, mas lalo ta-traffic. Traffic, Ba ngayon yung mga e-bike. Medyo mas okay siya dahil nga mas tipid. Pupunta ka ng palengke to. Yes. So, kumbaga, yung mga hakbang ng pamahalaan na pag-aani ng buhay ng mga commuter, technically, yung mga solusyon nila mas nagpapabigat pa doon sa dahil ng trapiko kasi nga hindi pinag-aralan. Kita naman lalo na doon sa yung mga nagpo-propose na nakikita pa ng di ba nakikita yung mga bagong style ng jeep na mas maluwag, mas madaling yung sabihin natin talagang nakakasabay. Pero ayaw reject pa rin. Yung Malagueña Philippine made yun, di ba? So ang magiging trabahador nun Pilipino kasi tawag din sa Pilipinas gagawin At mas mura nga, Isuzu mas abot sa kaya. Japan ba? Japan ba lahat manggagaling yan? Isuzu. Oo. So yun nga, kung yung pre-post ng Malagueña yung nagkakaroon pa ng trabaho ang Pilipino. Oo. Pero alam naman natin na hindi yun mapupunta kasi yung mga nasa liderato, yung gumagawa ng batas, hindi naman gumagamit ng public utility vehicles. So wala silang pake. So kapag ganyan, dapat sa susunod na election wala na rin tayong pake sa kanila. Kikita natin kasi yung nagsasuggest na hindi kailangan ganito yung sasakyan na pero sila yung hindi mismo sumasakay doon. Tsaka madala na yung mga tao na nagsasabing sumunod na lang. Kasi kapag sumunod ka doon sa mga patakaran na hindi pinag-isipan, hindi ginamitan ng utak, tayo yung napapahamak, tayo yung nagsasuffer. Sa Malolos nakahanda na sila sa although sa lang, sa mga looban lang na na yung mula bayan, may nakahanda na po mga electric bike. Pero pag mula bayan, tapos ang crossing, puro na mga jeep yun. Marami pa rin naman talagang jeep, kaya lang yun nga. Nabawasan din talaga. Nang marami din kasi. And asahan pa mababawasan pa yan? Kasi dito lang sa Pulilan, grabe yung pag wala kang sasakyan, pupunta ka ng mula inyo hanggang palengke, minsan umabot kayo isang oras dahil lang yun na dapat nasa 10 minutes lang. And yun nga, pipiliin mo na lang mag-tricycle kasi hindi ka makakapag-abang ng jeep ng ganong kabilis Ang tagal nila sa konti Lalo pa kung namili ka. Masisira yung laki ng laki ng gap ng presyo pag jeep tsaka tricycle. Yes, malaki talaga.
Well, kung marami kayo, hindi na rin malaki. Kasi magkano na rin ang pamasahe ngayon sa jeep. Medyo tumaas na kasi nga dahil dala nung tawag dito, nung taas ng presyo. Kung marami kayo, 14 ba? 14 na rin ba dito sa atin? Di ba 13 lang? 13 yata, 13. 13 pa rin ba? Tag nung dati, 13. Kasi sa Manila ata nag-14 na sila eh. Oo. Mm. Sa ano, tawag ito? Yung sa modernization, ilan bang kasya doon? Ang kasya doon nasa 40 ata. Tama ba? 40 na pasahero? Kasi nga para siyang minibus. Hindi matagal din ang ano niyan, punuan yan. Punuan, pero madali kasi mapupuno kung maraming pasahero, walang ano. Kaya lang ang problema nga doon. Syempre mataas ang pamasahe. Sa Maynila, oo. Pero sa mga probinsya, I don't think na mapupuno agad yan. Oo, matagal lang. Baka another Eh di ba nga yung dosehan na magkabilaan nagrereklamo yung mga tao ayaw sumakay sa mahahabang jeepney kasi nga dito sa Bulacan, hindi naman ganun kadami yung mananakay. Unlike sa Manila na oras-oras, meron ka talaga makukuhang pasahero. Ito pa isa. Malaki yun eh. Malaki ang modern jeep, di ba? So, sa So traffic, sa mga maliliit na kalsada, tulad ng mga national road dito na medyo maliliit, hindi naman ganun kalaki. Ano ba yun? Uubra ba yung ganun? Eh paano kung sabay-sabay silang magpapa? Dito sa atin sa national dito sa atin medyo ubra, pero doon sa mga probinsya maliliit yung mga baka nga hindi. Kaya nga eh. Lalo pa yung mga nagbibili. Oh, yung mga delivery lang nga, yung mga panggulay. Di ba ang lalaki na ng jeep na yun? sa Yung nagdagawa ng gulay. public lang ang bawal lang ang jeepney, pero pa sa private, hindi naman pinapampasahero yung jeep. Pwede ba? Pwede ba yun sa daan? Baka nga kasama yung sipagbawal kasi Jeepney ba? jeepney pa rin siya na may tuturing. Kasi ang pinoproblema nga doon is yung makina na kailangan ay Euro 4. Euro 4 ata. Euro 4 ba? Euro 4 ba? Euro 5? Ang Euro 4. Eh, yung mga jeep kasi natin talagang medyo luma yung mga pero E di, marami pa namang jeep yung naghahatid ng mga sa mga gulay, etc. yun nga, yung mga galing ng ng Benguet, galing ng Norte, yung mga malalaking jeep na nagbababa ng gulay, yun. Yung mga apektuhan doon. So, abangan natin niya pang update patungkol dyan at sa mga sa Naalala ko mga- tuloy sa probinsya, teka lang. Oo. Di ba sa probinsya, pagka may jeep na ganyan, minsan sa taas ka na ng bubong sasakay, ganyan. Kasi Oo. bawal masira yung Oo. Hindi, tsaka yun nga, konti kasi yung jeep doon eh. Paano May kung mga- modernize yun, ang taas mo? May mga nga doon, may mga gulong sa taas tapos yun ang upuan mo. Oo. So, yun. At sa mga gustong may mga lakad sa Monday, pagpaliban nyo na muna. Monday hanggang Wednesday. Pag may pasok. Pag may pasok pa yun. Ayun lang. So, abangan po natin yung pang update patungkol dyan. At para po sa iba pang balita, manood lang po kayo ng What's News, FPS Media NCA. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli.